Magandang hapon po mga kapatid. Ako po si Brother Lito ay nagbabalik upang magbigay sa inyo ng maigsiing mensahe tungkol sa magandang balita Biblia. Pero bago po ang lahat, tayo po ay manalangin at sabayan niyo po ako. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito. At muli po Panginoon, ay binigyan niyo po kami ng kalakasan, karunungan, at katatagan, Panginoon. Idinadalain ko po, Panginoon, na patuloy mo po kaming samahan, patuloy kang kumilos sa bawat isa sa amin, patuloy mong ibuhos ang aming mga blessing na nagmumula sa iyo. At anuman po, Panginoon, ang aming mga suliranin, Panginoon, alam ko po ito sa oras na ito ay iyong pinawi na. At Panginoon, idinadalain ko rin po sa iyo ang lahat ng aking mga kapatiran, ng aming mga pastor ay patuloy na mag-alab sa iyo at mag-init upang ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng iyong salita. Salamat po Panginoon at patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan, maging sa isip, sa salita at sa gawa. At sa oras din pong ito Panginoon ay muli namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagdakila, pagsamba at pinakamataas na parangal. Salamat po Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito ay ang John 3:16 mga kapatid. At sinasabi po rito, ating pong babasahin, sinasabi po rito ng Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kung kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya dito ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon pa lang po sa umpisa, mga kapatid, ay makikita na po natin ang napakalaking pag-ibig ng Panginoon Diyos sa atin. Hindi mo ito masusukat o matatawaran. Wala pong halaga na may babayad dito, may tutumbas dito. Doon pa lamang sa sinabi niyang gayon na lamang. Ito po kung gayon na lamang ay walang katulad. Sobrang pag-ibig ng Panginoon Diyos ang ipinadadama sa atin. Mahal na mahal niya tayo. Kung kaya, kahit kaisa-isa niyang anak, bugtong na anak, kahit kaisa-isa, ipinadala niya. Dinala niya rito sa lupa. Para ano? Para tubusin ang ating mga kasalanan. Dahil yan sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahal na mahal niya tayo. Isa lamang po ang hinihingi ng Diyos. Ang sino mang sasampalataya sa Kanya. So sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay maliligtas. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Siyempre, pag ikinanampalataya, kumilala sa Panginoon Diyos, tinanggap mo siya sa Diyos, lahat ay mababago sa iyo. Magkakaroon ka ng pag-ibig sa iyong kapwa. Hindi ka gagawa ng kasalanan. Magiging mapanalangin ka. Lahat-lahat, dala na nito. Sapagkat kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon Jesucristo, susunod ka sa kanyang mga aral. At sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, mababago ka. Alam niyo mga kapatid, ang pananampalataya sa Panginoon Jesucristo, ang bunga niya ay mga paggawa ng mabuti. Meron nga tayo dyan. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Jesucristo, yung dati niyang ginagawang masama, hindi na. Sa halip na gumawa ng masama, nagkakaloob pa siya, nagbibigay pa siya, tumutulong pa sa mga kapatid. Bakit? Dahil sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pero may mga taong umilala sa Panginoong Jesucristo, sumama sa church, sumamba, pagkatapos, sumampalataya, ay biglang nabago ang buhay. Bakit? Kasi lahat ng blessing, ibigay ng Panginoon Diyos, kasi nga, sumampalataya ka. Yan po ang nagagawa ng pagsampalataya sa Panginoon Jesucristo ang tayo'y maligtas. Kung tutusin yung pag-ibig ng Panginoon Diyos sa atin, piruin mo yung kanyang anak, kaisa-isang anak. Ikaw nga, kunin ko ang anak mo, tapos ipako ko sa krus, ipahugupit ko. Makikita mo yung koronang tinik ipapatong ko, makikita mo yung lalaki ng pako na ipapako sa kamay at paa. Makikita mo na yung anak mo hinahagupit hanggang sa matuklap ang likod. Ibibigay mo kaya? Pero iba po ang Diyos. Una pa lang, alam na niya ng ganito ang mangyayari. Alam na gano'n na ang dadanasin ng Panginoon sa Kristo, pero pinagkaloob pa rin niya. Bakit? Bakit niya pinagkaloob? Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos eh. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang hinihiling ng Diyos sa atin, sumampalataya. At siyempre, pag tayo sumampalataya, lahat po
dala na, magiging mapagbigay, magiging maawain, magiging mapagpatawad, tatalikod sa kasalanan, magkakaroon ng kapakkumbabaan, magkakaroon ng joy ng lahat ng bagay na dating wala sa iyo, na dati kang makasalanan, pero sa pamamagitan ng pananampalataya mo, nagkaroon ka ng mabubuting gawa. Yan po ang kabutihan na ibinibigay ng pagsampalataya sa Panginoong Kristo. Dalalahat. O kaya mga kapatid, huwag niyo sabihin, ako'y gumagawa ng mabuti, nagbibigay naman ako sa aking kapwa. Hindi po tayo may liligtas ng paggawa lamang ng mabuti. Nagbibigay ako sa church, nagbibigay ako sa mga member, tumutulong ako sa mahihirap, lahat-lahat, ginagawa ko. Pero hindi ka naman sumampalataya sa Panginoong Kristo, hindi ka maliligtas. Dahil ang paggawa ng mabuti ay dala lamang ng iyong pananampalataya sa Panginoong Kristo. Hindi ka gagawa ng mabuti kung wala kang pananampalataya. At ang pananampalataya mo ang magliligtas sa iyo dahil makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Saan ka palalayain? Sa mga kasalanan, sa dati mong pagkatao, ikaw ay mamumuhay ng bago na. Mamumuhay ka at tatalikuran mo ang dati mong ginagawa. Ikaw ay magiging isang bagong nilalang. Kasi tumanggap ka, sumampalataya ka sa Panginoon Kristo, at ito lamang po ang magiging sukli natin sa pagmamahal ng Panginoon Kristo, ang sumampalataya, ang manalig sa Kanya. Dahil dito, magkakaroon ng kapanatagan, ang mundo ay magkakaroon ng ng pag-ibig, magiging matiwasay, walang kasalanan, walang mapagpatawad, maawain, lahat po yan. Kung tayong lahat na nagkakasala, kung tayong lahat na dating makasalanay ay tatanggap sa Panginoong Kristo. Yun lang po mga kapatid. At maraming pong salamat. At sa oras pong ito ay tayo po muli mananalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito na kami po, Panginoon, ay binigyan niyo po ng mensahe na nalaman namin na kami po, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pananampalataya ay kami magkakaroon ng kapatawaran at maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan na yung pagkakaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, at sana po patuloy mo kaming samahan, patuloy kang kumilos sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang manguna sa lahat ng aming sasabihin, sa lahat ng aming iisipin at sa lahat ng aming gagawin, at patuloy po kaming, Panginoon, na nananalig at sumasampalataya sa iyo at umiibig sa pangalan po ng aming dakilang tagapagligtas na sa Jesus. Amen.